Nagulat ang lahat ng naroon, kabilang sina Miss System, Paris Ton, at Jing. Sumalang naman sa entablado si Leo Rio, bagamat inamin niya sa sarili na hindi pa siya handa, tapat niyang sinabi na nais niyang gawing pribadong pagmamayari ang Hunter Association at ang una niyang gagawin bilang chairman ay ang iligtas si Gon. Tungkol sa kanyang kawalan ng magawa para kay Gon ay nagbigay sa kanya ng matinding suporta mula sa mga hunter sa loob ng silid. Pagkatapos ng malakas na palakpakan, si Paris Ton naman ang sumalang upang magbigay ng kanyang talumpati. Tiwala si Cheadle na si Leo Rio ang magiging susunod na chairman. Samantala, nagising na si Aloka sa ospital, ipinaliwanag ni Killua na may kaibigan siyang may sakit at nais niyang pagalingin ito. Nang tumanggi si Aloka na mag-transform kay Naneka, tiniyak ni Killua sa kanya na palagi silang magkasama anuman ang mangyari. Samantala, pinag-iisipan ni Illumi ang kapangyarihan ni Aloka at natuklasan niya na ang mga alituntunin ni Naneka ay hindi naangkop kay Killua. Sinabi ni Sub-Oni na ang ambisyon ni Illumi na kontrolin ang kanyang mga kapatid ay napakasama at lumiliis sa landas ng isang tunay na mamamatay tao. Hiniling ni Killua kay Naneka na ibalik si Gon sa normal at sumang-ayon si Naneka. Sa entablado, nagbigay ng talumpati si Paris Ton, sa ikinagulat ng lahat sinabi niya na dapat manalo si Miss System. Ipinaliwanag niya na ang lakas, karanasan, at kalibre ang mga katangian ng isang mahusay na chairman, lahat ng ito ay taglay ni Miss System. Pagkatapos ng talumpati ni Paris Ton, nagsimula na ang debate ng apat na natitirang kandidato. Nang lumingon si Cheadle kay Jing, nakita niya itong nakatulog sa kanyang upuan, na labis na ikinainis niya. Matatag na sinabi ni Miss System na ayaw niyang maging chairman. Ngunit agad siyang pinutol ni Paris Ton na nagpapaalala na dati nang sinabi ni Miss System na hindi naman siya ganap na tumatanggi sa pagiging chairman. Napagpasyahan ni Cheadle na kailangang talunin si Paris Ton habang hindi pa lumalabas ang resulta ng eleksyon. Samantala, hinawakan na ni Nonika si Gon at sinimulang pagalingin ito. Nagulat ang lahat sa lakas ng aura, ang kamanghamanghang tagpong ito ay nagpagulat sa lahat ng nasa labas ng ospital, kabilang ang mga Zoldyck na nanonood ng live broadcast at kay Illumi na nagmamasid sa malapit. Natuwa si Illumi, kumpiyansa na balang araw ay mapapasakan niya ang kapangyarihan ni Nonika. Inanunsyo ang resulta ng eleksyon, nangunguna si Leo Rio, pangalawa si Paris Ton, pangatlo si Miss System, at pang-apat si Cheadle. Gayunpaman, naramdaman sa Hunter Association ang lakas ng aura ni Aloka. Dahil walang nakakuha ng mayorya, kinakailangan ng isa pang eleksyon. Hinimok ni Paris Ton si Leo Rio na ulitin ang kanyang mga layunin kung siya ang magiging chairman. Inulit naman ni Leo Rio na ang tanging nais niya ay mailigtas si Gon. Ngunit binago ni Paris Ton ang usapan at iminungkahi na muling pag-isipan ng mga hunter ang mga batas ng Hunter Association at alisin ang kasalukuyang patakaran sa hunter exam. Mula sa audience, mariing tumutol si Konzai. Ipinaalala na ang mga kautusan ay hindi dapat balewalain. Ngunit iginiit ni Paris Ton na ito ang tamang pagkakataon para sa pagbabago. Sumingit si Cheadle at nagpahayag na siya ang magiging tagapayo ni Leo Rio kung mananalo ito at nangakong aayusin ang mga patakaran ng exam. Ngunit agad tumanggi si Leo Rio na iginiit na ang tanging layunin niya ay mailigtas si Gon. Dumating na ang sandaling hinihintay ni Paris Ton, pumasok si Moral sa hall, umiiyak, at nagbigay ng thumbs up kay Leo Rio. Lumuhad ang luha ni Leo Rio nang makita niyang pababa sa hagdan si Gon, ganap ng gumaling. Agad siyang tumakbo papunta kay Gon at niyakap ito ng mahigpit. Pinangakuan ni Moral si Leo Rio na huwag sabihin kay Gon na si Killua ang nagligtas sa kanya at pumayag si Leo Rio. Nagpalakpakan ng buong hall, napagtanto ni Cheadle na planado ni Paris Ton ang lahat, alam niyang mawawala ng motibasyon si Leo Rio na tumakbo bilang chairman kapag bumalik na si Gon. Nang tanungin ni Cheadle si Paris Ton kung paano siya nakatitiyak ng kanyang panalo, sinabi nitong nang magdesisyon si Jing na tumakbo bilang kandidato, alam niyang mabubuhay si Gon, at nagtiwala siya sa instinct ni Jing kahit kaaway pa niya ito. Napahanga si Gon sa mainit na pagsalubong ng lahat at napansin niya ang isang tao na kumakaway sa kanya, nakaturo sa isang figura sa pagitan nila. Nagtaka si Gon kung si Jing ba yun, si Jing naman ay mukhang alanganin na napagtanto na hindi na niya maiiwasan ang pagkikita nila ni Gon. Walang nagawa si Jing kundi kumaway kay Gon at binati siya sa unang pagkakataon, agad namang tumakbo si Gon papunta sa kanya, humihingi ng paumanhin tungkol kay Kite na naging batang babae, nagsimula siyang magkwento tungkol sa lahat ng nangyari sa Chimera Ant Crisis, na lubos na nagpalito kay Jing. Ipinaliwanag ni Jing na pagkakamali iyon ni Kite at responsibilidad ni Gon na humingi ng tawad kay Kite, hindi sa kanya. Sumang-ayon si Gon at tinanong kung maaari silang mag-usap mamaya, ngunit tila nag-alinlangan si Jing. Nagkagulo ang mga tao sa election hall, nagsimula silang tawagin ng kung ano-anong pangalan si Jing.
Sa halip na umatras, hinarap ito ni Jing sa pabirong paraan. Nag-utos si Pio na manahimik ang lahat dahil hindi pa tapos ang eleksyon. Bago umalis si Gon, tinanong siya ni Pariston kung sino ang iboboto niya sa pagitan niya at ni Leorio. Matapos ang sandaling tensyon, sinagot ni Gon na iboboto niya si Pariston dahil nais ni Leorio na maging doctor kaya hindi siya maaaring maging chairman. Umalis na sina Leorio at Gon, ngunit bago iyon, ipinaliwanag ni Jing na itinuro niya kay Kite ang Crazy Slots ability. Ito marahil ang dahilan kung bakit buhay pa rin si Kite na pinapatakbo ng kanyang matinding hangaring mabuhay. Ang ika-siyam at huling eleksyon para sa Hunter Chairman ay nagdeklara kay Pariston Hill bilang bagong chairman. Inanunsyo niya na si Cheadle ang magiging vice chairman habang siya naman ay bababa sa posisyon. Nagulat ang lahat ng Zodiacs, kabilang si Jing, na inamin na hindi niya inaasahan ang resulta. Galit na hinarap ni Cheadle si Pariston sa hallway. Ipinaliwanag ni Pariston na gusto lang niyang maglaro kasama ang dating chairman na si Netero. Sinabi niya kay Cheadle na baguhin ang commandments at ang Hunter exam, at kung magiging walang kwenta ang asosasyon sa ilalim ng pamamahala ni Cheadle, saka siya magiging seryoso sa paglaro nito. Samantala, dumating si Illumi sa ospital upang habulin sina Killua at Alokha. Napagtanto niyang hindi humiling si Killua kay Nanaka, kundi nagbigay ng utos. Nang muli niyang harapin si Killua, sinabi ni Illumi na siya lamang ang may kakayahang ligtas na gamitin ang kakayahan ni Nonika para sa pamilya Zoldyck. Ipinangako niya na magkakaroon din ng kalayaan si Alokha, ngunit sa ilalim ng masusing pagbabantay. Gayunpaman, sinabi ni Killua na siya ang magpoprotekta kay Alokha at inutusan si Nanaka na i-teleport si Illumi pabalik sa Kukuru Mountain. Nagulat sina Silva, Kaikyo, at Milluki, na nanunood lamang, nang makita nilang agad na teleport si Illumi. Kumpiyansa namang sinabi ni Illumi na wala ng panganib mula sa mga kahilingan ni Alokha kung si Killua ang nagbibigay ng utos. Pagbalik sa ospital, hiniling ni Killua kina Suboni at Amane na umalis. Humiling si Nonika na haplasan siya sa ulo, ngunit tumanggi si Killua at sinabihan siyang hindi na siya maaaring lumabas muli. Umiiyak si Nonika at bumalik sa pagkakatulog. Nang magising si Alokha, umiiyak din siya at sinermonan si Killua dahil pinaiyak niya si Nonika. Iginiit niyang mag-sorry si Killua, bagaman pinaghihinalaan nito na nasa ilalim pa rin si Alokha ng impluwensya ni Illumi. Pumayag si Killua at humingi ng tawad kay Nonika. Sinabi niya kay Nanaka na huwag nang tuparin ang mga kahilingan ng iba para lagi niya siyang mahaplos sa ulo. Matapos ang emosyonal na palitan ng damdamin, pinatawad ni Nanaka si Killua. Sa sulok ng silid, lihim na nanunood at umiiyak si Suboni habang inutusan ni Kaikyo na tanggalin na ang mga limitasyon kay Killua sa mansion. Samantala naalala ni Koala ang pulang buhok na batang babae na kanyang pinatay. Ayon sa kanya, ang pagpatay ay palaging bahagi ng kanyang pagkatao, at pinagsisihan niya ang araw na ipinanganak siya bilang isang Chimera Ant dahil hindi natigil ang kanyang pagpatay. Ngunit inamin niya na ang dapat niyang pinatay ay ang mga langgam na nanghuhuli sa pulang buhok na babae. Nagpasalamat siya sa kambal ni Meruem, ang muling isinilang na si Kite sa pakikinig sa kanyang kwento. Hanggang sa huli, inutusan siya ni Kite na magpatuloy sa paghingi ng tawad at huwag mawalan ng paninindigan, kung hindi ay papatayin siyang muli ni Kite. Dumating si Colt sa pintuan at sinabing may bisita. Naupo si Gon sa harap ni Kite at inamin na hindi siya naging sapat na malakas upang lumaban silang magkasama, at nangakong poprotektahan siya sa susunod. Kinilala rin ni Gon ang tulong na natanggap niya mula kay Kite at sa iba pang tumulong sa kanyang paggaling matapos ang laban niya kay Neferpito. Napagtanto ni Gon at Kite na kulang pa rin sila sa pagsasanay. Pagkatapos, iniurong ni Kite ang usapan kay Jing. Matapos marinig na nagkita na si Gon at ang kanyang ama, hinikayat niya si Gon na magmadaling bumalik kay Jing at nangakong tatawag siya kay Gon o Killua kung sakaling kailanganin nila ang kanyang tulong. Habang palis na si Gon sa mansion, muling humingi ng tawad si Koala at sinigurong mamumuhay siya ng buong puso. Ngayon, determinado si Gon na muling makasama si Jing, sinabihan siyang akyatin ang World Tree.